mga Biblia sa Efeso chapter 4. Ang ating text po ngayon ay nasa verse 30, pero basahin po natin magmula verse 25 hanggang 32 para makuha po natin ang buong konteksto. Verse 25, kaya't pagkatapos itakwil ang kasinungalingan, ang bawat isa ay magsalita ng katotohanan sa kanyang kapwa, sapagkat tayo ay mga bahagi ng isa't isa. Magalit kayo, ngunit huwag magkasala, huwag hayaang lubugan ng araw ang inyong galit, at huwag bigyan ng pagkakataon ang diablo. 28, ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa, kundi magtrabaho at gumawa siya sa pamamagitan ng kanyang sariling mga kamay ng mabuting bagay upang siya'y may maibahagi sa nangangailangan. Anumang masamang salita ay hindi dapat lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuti lamang para sa ikatitibay ayon sa pangangailangan, upang ito'y makapagbigay ng biyaya sa mga nakikinig. Ang verse 30 po ang ating text. At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos, na sa pamamagitan niya kayo'y tinatakan para sa araw ng pagtubos. Lahat ng pait, galit, poot, pag-aaway at paninirang puri ay inyong alisin, pati lahat ng kasamaan. At maging mabait kayo sa isa't isa, mga mahabagin, nagpapatawad sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Tayo po ay manalangin. Napakaraming pagpapala, Panginoon, na nakamit ng aming Panginoong Yesu sa pamamagitan ng kanyang perpektong buhay at perpektong kamatayan sa krus bilang aming kahalili. Ang dalangin namin, Panginoon, ay maranasan namin ng mga ito dahil ito ang layunin at ministry ng Holy Spirit na nasa amin, ang i-apply ang kaligtasan na nakamit ng aming Panginoong Yesus para sa amin na makasalanan. Tulungan mo po kami, Panginoon, sa maraming struggles namin, sa maraming paghihirap namin, Panginoon, sa maraming problema namin sa mundong ito. Pinapakita mo sa amin ang tunay na kailangan namin ay ang ministry ng iyong Holy Spirit. Ang maranasan namin ang mga gospel blessings na nakamit ng aming Panginoong Yesus para sa amin, upang maging comfortable kami sa aming paglalakbay sa mundong ito patungo sa glory. At ito po ang gawin mo ngayong umaga, Panginoon. Maging gracious ka sa amin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Pinag-aaralan po natin systematically ang chapter 4 ng Efeso. Tinitignan natin verse by verse at kung kailangan word for word, ginagawa po natin. Nasa verse 30 na tayo kung saan sa gitna po ng mga practical exhortations ni Apostol Pablo para sa mga Ephesians at para sa atin, may biglang makikita tayo na isang doctrinal statement. Sa verse 30, huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos. Alam natin na merong pattern na sinusunod si Apostol Pablo sa kanyang sulat sa Efeso. Sa chapters 1 to 3, inilatag niya ang doktrina patungkol sa gracious na pagliligtas ng Diyos sa atin na makasalanan sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. Sa chapters 4 to 6 naman, sinasabi sa atin ang mga practical applications ng mga doktrinang nabanggit na ni Apostol Pablo
sa chapters 1 to 3. Pero ngayon na nasa gitna na tayo ng mga practical applications, bigla na lang lumabas sa bibig ni Apostol Pablo ang mahalagang doktrinang ito. Huwag nating pighatiin ang banal na Espiritu ng Diyos. Mapapansin natin, una, hindi po nakatali si Apostol Pablo sa kanyang method na kung doktrina lang kanyang tinuturo ay dapat doktrina lahat. Kung application ay application lamang. Sa gitna ng practical exhortation niya sa mga Ephesians, masisilip natin ang puso ni Apostol Pablo bilang isang pastor na naunawaan niya ang weakness ng ating pananampalataya. Na napakadali para sa atin na Kristiyano na sumusunod tayo sa mga kautusan pero nakakalimutan natin ang Diyos. Na sumusunod tayo sa mga kautusan pero para sa sariling interest pala natin. Ito ang assumption ni Apostol Pablo bilang isang pastor. Madali tayong makalimot. Madali tayong bumalik sa ating sarili. Madali tayong bumalik sa ating lumang buhay. Kung nasusundan natin ang ating pag-aaral, sa chapter 1 pa lamang ay nabanggit na ni Apostol Pablo ang patungkol sa Holy Spirit na siyang inulit niya sa chapter 4 verse 30. Nakikita ni Apostol Pablo na kailangang i-remind tayo paulit-ulit sa tamang motibo at sa main source ng power sa pagsunod natin sa mga kautusan ng Diyos. Ito ay primarily para i-please ang Diyos at hindi po para sa ating sarili. Sa reminder na ito, pinapakita rin ni Apostol Pablo sa atin ang pagkakaiba ng pagsunod ng isang Kristiyano sa pagsunod ng ibang religion na hindi naniniwala na si Jesus lamang ang tanging daan ng kaligtasan. Kahit sa ibang mga relihiyon, tinuturo nila na kasalanan ang magnakaw, kasalanan ang magsinungaling, kasalanan ang hindi tumutulong sa mga mahihirap na meron naman tayong kapasidad, kasalanan ang magsalita ng bad words, kasalanan ang sumira sa ating kapwa. At hindi tama na hindi tayo nagpapatawad sa mga taong nagkasala sa atin. Maririnig natin ang mga kautusan na ito kahit sa mga ibang relihiyon, pero wala kang maririnig na utos na huwag mong pigatiin ang banal na Espiritu. Ang tunay na pagsunod sa kautusan ng Diyos ay nakasentro sa bersikulo na ating pinag-aaralan. Gusto nating i-please ang Diyos, ang Holy Spirit. Nakafocus sa Diyos ang ating pagsunod. At ito ang malinaw na pagkakaiba ng obedience nating mga Kristiyano kumpara sa ibang moral system sa mundong ito. Si Martin Lloyd-Jones ang nagsabi, ang sabi nga kung ang pangunawa natin sa ating Christian living, sa ating Christian life, sa ating Christian conduct and behavior, kung ang pangunawa natin sa ating pananampalataya ay hindi nakatuon at hindi nakasentro sa text na ating pinag-aaralan patungkol sa Holy Spirit, ang sabi nga, hindi biblical ang ating lakad. Ang sabi ni Martin Lloyd-Jones, good conduct is not of necessity Christian. Alam niyo po ba, ito ang mali ngayon sa panahon natin at ito ang makikita natin kahit sa ating lakad bilang mananampalataya.
na basta pagsunod sa kautusan ay agad tinatanggap natin na biblical na tama, lalo na kapag merong mga kasamang biblical terminologies. Pero ito ang tunay na test ng ating Christian living. Ang pananampalataya ba natin, ang buong lakad natin bilang Kristiyano, nakasentro at nakapundasyon sa katotohanan na ayaw nating mag-grieve, mapighati ang banal na espiritu na nasa sa atin. Na alam natin na ang ministry ng Holy Spirit ay ang ipakilala at gawing totoo sa atin ang pag-ibig ng ating Panginoong Yesus. Ang simpleng doktrina na tinuturo ni Apostol Pablo sa verse 30 na ating titignan, anumang paglabag sa kautusan at kalooban ng Diyos ay magdudulot ng kapighatian sa banal na Espiritu. Kaya ang utos niya ay, huwag ninyong pigatiin ang Espiritu Santo ng Diyos, na sa pamamagitan niya kayo'y tinatakan para sa araw ng pagtubos. Tingnan natin una ang personhood ng Holy Spirit. Ang banal na espiritu ay hindi po isang puwersa. Ang banal na espiritu ay isang persona. Sinasabi ng Biblia na merong iisang Diyos. At ang iisang Diyos na ito ay nag-exist sa tatlong persona. Ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu. Pagdating sa pagiging Diyos, lahat sila ay pantay-pantay. Iisa lamang ang Diyos. Pero pagdating po sa gawang pagliligtas, ang anak po ay nagpailalim sa Ama at ang Holy Spirit naman ay nagpailalim sa Ama at Anak. Ang Ama ang nagplano ng kaligtasan bago pa ang lahat at siya rin ang pumili kung sino ang kanyang ililigtas. At siya rin ang nag-design kung paano i-accomplish ang kaligtasan na ang anak voluntarily ay bababa bilang tao, susunod ng perpekto sa mga kautusan at mamamatay sa krus bilang kahalili ng sino mang mananampalataya sa kanya. At pagkatapos mag-resurrect at mag-ascend ng Panginoong Yesus sa langit, kasama ang Ama, ipinadala nila ang Holy Spirit, na ang ministry ngayon ng Holy Spirit ay para i-apply ang kaligtasan na nakamit ng anak sa krus sa mga taong pinili ng Diyos Ama noong una pa. Ang Holy Spirit ay isang persona at ang verse 30 ng ating text ang malinaw na patunay nito. Ang isang puwersa ay walang emotions. Hindi pwedeng mapighati ang isang puwersa. Tanging ang isang persona lamang ang pwedeng mapighati. Ang sinasabi ng text natin, ang Holy Spirit ay nananahan sa isang mananampalataya. Sa Efeso chapter 1, verses 13 to 14, basahin ko po na mabilis. Sa Kanya'y kayo rin naman na nakarinig ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan. At kayo na sumasampalataya sa Kanya ay tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. Siya ang katibayan ng ating mana hanggang sa ikatutubos ng pag-aari sa ikapupuri ng Kanyang kaluwalhatian. Sa isang tunay na nanampalataya sa Panginoong Yesus, nananahan ang Holy Spirit sa Kanya, na ito ang nagsisilbing tatak, seal, down payment, paunang bayad ng Diyos Ama sa kaligtasan na ibibigay ng Diyos pagdating sa glory. At ang trabaho ng Holy Spirit na nasa sa atin ay i-apply ang mga gospel blessings na nakamit ng anak sa pamamagitan ng kanyang buhay, kamatayan
at muling pagkabuhay. Sa Roma chapter 8 verse 9, ngunit kayo'y wala na sa laman, kundi nasa Espiritu. Yamang nananatili sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Subalit kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. So sinasabi ni Apostol Pablo, kung ikaw ay isang mananampalataya, nananahan sa iyo ang banal na Espiritu na hindi totoo sa mga unbelievers. Susunod na sinasabi ni Apostol Pablo, ang banal na Espiritu na nananahan sa atin ay maaari nating pighatiin. Pwede nating mag-grieve ang Holy Spirit na nasa sa atin. Kailangan nating maging malinaw na ang Diyos po ay eternal. Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu. Ang Diyos po ay independent sa lahat ng mga bagay na nilalang niya. Ang Diyos ay mananatiling Diyos at kompleto kahit wala tayo, kahit wala ang mundong ito na kanyang nilalang. Nag-exist ang Diyos sa kanyang sarili. Bago pa ang lahat, siya ay Diyos na, kaya sa kanyang sarili lamang ay kompleto na siya at wala siyang kailangan. Sa theology, merong tinatawag na impossibility of God. Ang impossibility dito ay yung IMPASSIBILITY. Impossibility of God. Na hindi lang sinasabi nito na hindi dependent ang Diyos sa kanyang creation, kundi hindi rin siya affected ng kanyang creation. Hindi po natin kamukha tayong mga nilalang na tao. Apektado tayo sa mga pangyayari sa ating paligid. Ngayon na mahirap ang buhay, marami sa atin ang nag-worry. Kapag merong nanakit sa atin, tayo ay nagagalit. Affected tayo sa kung ano ang ginagawa sa atin ng ibang tao, affected tayo kung ano ang nangyayari sa ating paligid dahil tayo po ay mga tao lamang. Hindi po yan totoo sa Diyos. Ang Diyos po ay independent sa kanyang creation at hindi siya affected sa anumang nangyayari sa mundong ito. Ang tanong ngayon sa atin ay ganito. Kung hindi affected ang Diyos sa anumang ginagawa natin sa mundong ito, paano natin mare-reconcile ngayon ang utos ni Apostol Pablo na huwag nating sasaktan ang Holy Spirit? Huwag nating i-grieve ang Holy Spirit. Ma-appreciate natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin na makasalanan sa pamamagitan ng pagpapakababa ng Diyos. Makikita natin yan una sa incarnation, pagiging tao ng ating Panginoong Yesus. Ang Panginoong Yesus, dahil siya ay Diyos, siya po ay sovereign. Siya ang may absolute control sa lahat ng nangyayari sa mundong ito. Pero makikita natin nung siya po ay naging tao, napailalim siya sa authority ng kanyang mga magulang, si Joseph at Mary. At siya ay dependent kay Mary, especially nung siya ay nasa tiyan nito. Ang ating Panginoong Yesus ay eternal. Ang ibig sabihin ng eternal, walang umpisa at walang hangganan ang Diyos. Pero nung siya ay naging tao, nagkaroon ng umpisa ang ating Panginoong Yesus nung siya ay ipinanganak at nagkaroon din ng hangganan nung siya ay namatay. Ang Panginoong Yesus na nagsusustain ng kanyang creation, nakaranas ng pagkagutom, pagod, at thirst. Naranasan ng Panginoong Yesus ang ganito dahil nagpakababa ang ating Panginoong Yesus sa pamagitan ng pagiging tao na magsisilbing kahalili nating mga makasalanan. Ngayon, ang Ama at Anak ngayon, pagkatapos makamit ng Panginoong Yesus ang kaligtasan at bumalik sa langit ang ating Panginoong Yesus, ipinadala nila ang Holy Spirit upang ipagpatuloy ang pagliligtas
ng Diyos. Na sinasabi sa atin, hindi lamang ang Panginoong Yesus ang nagpakababa sa pamamagitan ng pagiging tao. Sinasabi rin sa atin ngayon, ang Holy Spirit din ay nagpakababa, nanahan siya sa atin na mananampalataya na makasalanan, na ang purpose ay para ituloy niya ang kaligtasan na nakamit ng Panginoong Yesus sa pamamagitan ng kanyang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay. Kaya naman, dahil sa pagpapakababa ng Holy Spirit, may kakayahan tayo ngayon na i-grieve, saktan, i-disappoint ang Holy Spirit na nananahan sa atin. Ito ay isang temporary na kalagayan pero totoo na sinasabi ng Biblia. Ang mismong salitang grieve, pighati, sinasabi sa atin na tayo ay nasa isang love relationship sa Holy Spirit. Si Spurgeon ang nagsabi, ang grieve, ang pighati, ay ang sweet combination ng galit at pag-ibig. Kapag nagkasala ako sa aking kaibigan at naubos ang kanyang pasensya, siya po ay magagalit sa akin. Pero ang the same sin, kapag ginawa ko laban sa aking ama, hindi siya magagalit sa akin. Magigrieve siya, mapipighati siya. Dahil meron kaming loving relationship ng aking ama. Ganon din po ang relationship natin sa banal na Espiritu na nasa framework ng love. Every time na nakakagawa tayo ng kasalanan, napipighati ang banal na Espiritu. Nasasaktan siya, nadidisappoint siya. Tinuturuan tayo ngayon ni Apostol Pablo kung papaano magkaroon ng godly at powerful motivation sa pagsunod natin sa mga kautusan ng Diyos. Huwag nating pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos. Si Richard Phillips sa kanyang commentary, ang sabi niya, merong dalawang klase ng motivation meron tayong mga Kristiyano. Una, ang tinatawag na lower motivation, na involved dito ang pagdidisiplina at pagbibigay ng reward ng Diyos. Sa Hebreo chapter 12, na dahil sa pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga anak, every time na nagpapatuloy tayo sa pagkakasala, dinidisiplina tayo ng Diyos. At sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, i-reward ng Diyos ang lahat ng ating pagsunod at ginagawang paglilingkod sa kanyang iglesia at sa kanyang gawain. Lehitimong motibo na ayaw nating magkasala kasi masakit ang pagdidisiplina ng Diyos. Gusto nating maglingkod, gusto nating sumunod, kasi i-reward ng Diyos ang ating ginagawa para sa Kanya. Tama na magkaroon tayo ng ganitong motibo, pero hindi dapat ito ang primary motive natin. Kaya tinatawag na lower motivation. Actually, kung ito lamang ang motibo natin, na ayaw nating magkasala dahil takot tayo sa pagdidisiplina, sumusunod tayo dahil gusto natin ng reward, mahina ang ganitong motivation. Hindi sapat para magpatuloy tayo na sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Sa verse 30, huwag nating pigatiin ang banal na Espiritu, binibigay sa atin ni Apostol Pablo ang pinakamataas at powerful na motibo sa pagsunod sa kautusan ng Diyos. Sa verses 25 hanggang 29 hanggang 32, sinasabi sa atin na huwag tayong magsinungaling, huwag tayong magkasala sa ating galit, huwag tayong magnakaw, huwag tayong magsalita ng masama. Ano ang purpose? Para sa ikabubuti ng ating kapwa-tao. Sa verse 30, ibinigay niya sa atin ang pinakamataas na motive na dapat meron tayo sa ating pagsunod. Susunod tayo sa mga kautusan ng Diyos dahil
ayaw nating mag-grieve ang Holy Spirit. Kasi gusto nating i-please ang Holy Spirit na nananahan sa atin. Ang motibong ito, kung papansinin po natin, hindi nakatuon sa ating sarili. Susunod tayo sa mga kautusan ng Diyos dahil ito ang makabubuti para sa atin. Alam niyo po, totoo ito, pero hindi dapat ito ang pinaka-motibo natin. Susunod tayo sa kautusan ng Diyos, do alam nating makabubuti sa atin ito, pero primarily ang motibo natin, gusto nating i-please ang Diyos. Gusto nating i-please ang Holy Spirit. Ang ating disobedience, pinapakita sa atin primarily, hindi po laban sa mga kautusan dahil sinuway natin ang mga kautusan. Totoo po ito na every time na nagkakasala tayo, sinusuway natin ang mga kautusan. Pero sa sinasabi ni Apostol Pablo, every time na nagkakasala tayo, ino-offend natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Nakafocus sa Diyos ang motibo natin, hindi sa ating sarili, hindi sa mga kautusan ng Diyos. Ito ang pinakamataas na motive. Ito ang pinaka-powerful na motive na dapat meron tayong mga Kristiyano. Ngayon natin mapapansin at makikita, magiging malinaw sa atin na ang Christian life ay hindi po listahan ng mga do's and don'ts. Na Kristiyano ako kasi meron akong mga iniiwasan at meron din akong mga ginagawa. Hindi ganyan ang Christian life. Ang Christian life ay isang loving relationship sa Diyos na nagligtas sa atin. Sumusunod tayo, umiiwas tayo sa mga kasalanan dahil ayaw nating ma-offend ang Diyos na nagligtas sa atin. Nagkakaroon tayo ng strength na sundin ang mga kautusan ng Diyos kapag lumalakas ang pag-ibig natin sa Diyos sa pamamagitan ng pagkakaroon ng experiential knowledge ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Kung gusto nating lumago ang pananampalataya natin, kung gusto nating maglingkod sa Panginoon, alam po ba natin na hindi sapat ang sigasig, hindi sapat ang pagsisikap lang natin. Ang kailangan nating gawin ay tumingin tayo palagian sa pag-ibig ng Panginoong Yesus na ipinakita sa krus. At sa tulong ng Holy Spirit, i-apply ang pag-ibig na ito sa ating puso na ito naman talaga ang gusto niyang gawin. Basta hindi siya napipighati sa ating buhay. Papaano tayo nagdudulot ng kapighatian sa banal na Espiritu? Sinasabi sa atin ng immediate context na kapag nabubuhay tayo kamukha ng lumang buhay natin, na para bang mga unbelievers tayo, nagigrieve ang Holy Spirit. Kapag nagsisinungaling tayo sa ating kapwa, nagigrieve ang Holy Spirit. Kapag nagkakasala tayo sa ating galit, nagigrieve ang Holy Spirit. Kapag nagnanakaw tayo, nagigrieve ang Holy Spirit. Kapag tamad tayong magtrabaho, nagigrieve ang Holy Spirit. Kapag meron tayong kakayahan pero hindi tayo tumutulong sa mga taong nangangailangan, nagigrieve ang Holy Spirit. Kapag hindi tayo nagpapatawad sa mga taong nagkasala sa atin, nagigrieve ang Holy Spirit. Ang lumang buhay na makasalanan natin ay nagdudulot ng pighati sa Holy Spirit, pero sa kabilang banda naman ay nagbibigay ito ng opportunity kay Satan. Sa pamamagitan naman ng manifestation ng bagong buhay na meron tayo ang pagsunod sa mga kautusan, nasisiyahan ang Holy Spirit sa atin at nagdudulot naman ng kalungkutan sa dyablo. Si John Stott,
Ang sabi nga, based sa context ng chapter 4, ano man ang sumisira o hindi compatible sa unity at purity ng church. Kapag sinisira natin ang unity ng iglesia, kapag sinisira natin ang purity ng iglesia, nag-grieve ang Holy Spirit. Anumang kasalanan sa ating isip, sa salita, sa gawa, nagdudulot ng kapigatian sa banal na Espiritu. Sa Philippians chapter 2, sinasabi ni Apostol Pablo na ang Holy Spirit ang nagbibigay ng desire at power sa atin na sundin natin ang kalooban ng Panginoon. Kapag nililid tayo ng Holy Spirit, sa pamamagitan ng pagbibigay ng desire sa atin na gawin ang isang bagay para sa Panginoon, pero pinabayaan natin at hindi natin ginawa, nag-grieve ang Holy Spirit. Kapag pinapabayaan natin ang relationship natin sa Diyos, sa pamamagitan ng ating consistent daily devotion sa Word and Prayer, nag-grieve ang Holy Spirit. Ang susunod na tanong na magandang sagutin, bakit hindi natin dapat pigatiin ang banal na Espiritu? Ang unang dahilan, dahil sa glory ng persona ng Holy Spirit, na ikatlong miyembro ng Trinidad, kapantay ng Diyos Ama at Diyos Anak. Ito lamang ay sapat na upang huwag nating pigatiin ang banal na Espiritu. Pangalawang dahilan, dahil sa pagliligtas na ginagawa ng Holy Spirit sa buhay nating mga Kristiyano. Huwag nating kakalimutan na kung papaanong ang pagiging tao ng Panginoong Yesus ay isang pagpapakababa ng Diyos para sa kaligtasan natin, para makamit ang kaligtasan natin, ganun din ang pagpapakababa ng Holy Spirit sa pamamagitan ng pananahan sa atin ay para i-apply naman ang kaligtasan sa ating buhay. Gawing totoo sa ating buhay ang kaligtasan na nakamit ng Panginoong Yesus sa krus. Bakit natin i-grieve ang Holy Spirit na nakadepende sa kanyang ministry sa atin, ang pagliligtas, ang pagpapabanal, at comfort natin sa mundong ito, na nakadepende sa Holy Spirit ang ating usefulness sa gawain ng Panginoon. Ang sabi ni Apostol Pablo, huwag nating i-grieve ang Holy Spirit ng Diyos. Ang sabi nga, nasa pamamagitan niya, kayo'y tinatakan para sa araw ng pagtubos. Nung tayo'y nanampalataya kay Jesus, nagbigay ng pangako ang Diyos na ililigtas niya tayo at dadalhin niya tayo sa glory, na makakasama natin ang Diyos sa pangwalang hanggan, bibigyan niya tayo ng glorified body, dadalhin niya tayo sa glorified earth, pero ito ay pangako pa lamang. Pero nagbigay ng down payment ang Diyos. Parang kapag bumibili tayo ng mga appliances, para ipakita natin ang intention natin na bayaran ang buong presyo, nagbibigay tayo ng down payment, first installment, hanggang sa mabayad natin ang buong amount. So, ganun din ang Panginoong Yesus sa kanyang intention para ipakita sa atin na intention, pangako ng Diyos, na ibibigay niya ang kabuuang kaligtasan sa glory, nagbigay siya ng down payment. Ang down payment na ito ay ang Holy Spirit na nananahan sa atin. Ito ang katunayan na siguradong makakamit natin ang glory. Ang ibig din sabihin, ang Holy Spirit ay first installment ng eternal life na naghihintay sa atin sa glory. So wag nating isipin na ang eternal life ay sa susunod na buhay pa lamang natin mararanasan. Ang eternal life primarily, hindi po ang quantity. Kasi kahit sa impyerno, eternal din.
Ang eternal life ay ang quality ng buhay na sa glory, ito po ay fully mararanasan natin. Pero dahil nagbigay na ng first installment ang Diyos, ang Holy Spirit, ang ibig sabihin, dito pa lamang sa mundong ito, mararanasan na natin ang eternal life. Ito ang bunga ng banal na Espiritu, ang joy, ang contentment, ang power sa paglilingkod, ang Christ-likeness, ang satisfaction sa Panginoon na nasa-satisfy tayo sa ating relationship sa Panginoon. Alam niyo po ba, sa susunod na glory, ito ang magbibigay ng malalim na satisfaction sa atin. Ang makaka-fellowship natin face-to-face ang ating Panginoong Yesus. Pero dito pa lamang, sa ating daily communion sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin, nararanasan na natin ang ganitong klaseng satisfaction. Sa susunod na buhay, magiging kamukha natin fully ang ating Panginoong Yesus. Pero dito pa lamang sa mundong ito, nakikita na ang Christ-likeness sa atin. Sa glory, magkakaroon tayo ng perfect knowledge patungkol sa Diyos, patungkol sa bagong mundo, patungkol sa ating sarili. Pero dito pa lamang, binibigyan na tayo ng illumination ng Holy Spirit sa kanyang salita, patungkol sa ating sarili, patungkol sa mundong ito. Dito pa lamang, mararanasan na natin ang comfort ng eternal life na fully marirealize natin sa susunod na glory. At ito ang ministry ng Holy Spirit na nasa sa atin. Ngayon natin makikita kung gaano kaimportante ang utos ni Apostol Pablo. Ngayon na mahirap ang buhay, maraming nahihirapan na tao. Dahil mahirap ang buhay, malungkot, marami ang nangangamba. At sinisisi natin ang ating kasalanan sa kahirapan ng buhay. Pero ang totoo, kaya tayo malungkot at nangangamba kasi nag-grieve ang Holy Spirit sa atin. Na ang bunga ng Holy Spirit ay joy sa gitna ng maraming trials at difficulties. Nag-grieve ang Holy Spirit sa atin dahil sa ating kasalanan. Sa ating paglilingkod at pagdalo sa gawain ng Panginoon, hindi na kamukha ng dati na masaya, magaan, excited tayo. Pero ngayon, mabigat at parang sa pilitan na lamang. Madalas sinisisi natin sa ibang tao o sa ating situation. Ang reason na sinasabi ni Apostol Pablo, napipighati ang Holy Spirit na nasa sa atin. Kaya wala tayong spiritual power, walang joy na paglingkuran ang Panginoon. Kapag nakakaranas tayo ng matinding pagsubok o temptation sa buhay natin at mag-fail tayo, tinatanong natin ang ating sarili, totoo ba akong Kristiyano? Mahal ba ako ng Diyos? Walang assurance ng kaligtasan. Ang reason, nag-grieve ang Holy Spirit sa ating buhay dahil sa ginagawa nating kasalanan. Dati hindi naman tayo madaling magalit sa pangiinis o kasalanan ng ibang tao sa atin. Ngayon, mabilis tayong mainis kahit sa kaunting pagkakamali ng mga tao sa paligid natin. Ngayon, sinisisi natin sa ating mood. Hindi lang tayo nakamood o mabigat lang ang ating pakiramdam. Ang totoo, napipighati ang Holy Spirit sa buhay natin. Kaya, indivisible ang patience, ang love, ang mercy na bunga ng banal na Espiritu. Dati, kapag nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon o nakikinig tayo ng salita ng Panginoon, napakaraming insights at merong joy every time na nag-aaral at nakikinig tayo ng salita ng Panginoon. At kapag dumadalangin tayo sa Panginoon, kapag nakikipag-commune tayo sa Panginoon sa panalangin, parang dito pa lamang ay nasa langit na tayo. Dati, ganoon ang ating nararanasan. Pero bakit ngayon? Kapag nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon at nakikinig ng salita ng Panginoon, walang insights. Boring.
Kahit ang prayer ngayon, parang sapilitan at ayaw natin gawin. Ano ang reason? Wala pong problema sa ating brain. Ang problem, nag-grieve ang Holy Spirit na nasa sa atin. Na ang ministry ng Holy Spirit ay bigyan tayo ng insight sa Word of God. I-illumine ang ating mind, ipakita ang kasalanan sa atin at makapag-repent tayo. Pero kapag nag-grieve ang Holy Spirit, walang insight. At ito pa, wala tayong nakikitang kasalanan sa ating sarili. Dahil nag-grieve ang Holy Spirit. Kapag sinasabi nating napipighati ang Holy Spirit, hindi natin sinasabi na umaalis siya sa atin every time na nagkakasala tayo at babalik na lang kapag nakapag-repent tayo. Hindi po ganon. Ang nangyayari kapag napipighati ang banal na Espiritu, wini-withdraw niya ang manifestation ng kanyang loving presence at powerful presence, influence sa buhay natin. Wini-withdraw niya ang kanyang pagpapala sa atin. Kapag napipighati ang Holy Spirit sa buhay natin dahil sa kasalanan na pinapabayaan natin na magpatuloy, na hindi natin tinatalikuran, hindi natin nire-repent sa harapan ng Panginoon, mawawala ang power sa ating paglilingkod. Mawawala ang insights natin sa Word of God. Hindi natin makikita ang maraming kasalanan sa puso natin. Kaya magpapatuloy tayo sa maraming kasalanan. Mawawala ang peace, ang stability within. Konting problema lang, agad-agad nararatel tayo. At hindi na natin alam kung ano ang gagawin natin. Mawawala ang assurance. Palagi natin tatanungin ang ating sarili, totoo ba akong Kristiyano? Hindi natin mararanasan ang pag-ibig ng Diyos. Every time na merong pagsupok na matindi na ating pagdadaanan, palagi nating tatanungin ang ating sarili, Panginoon, mahal mo ba ako? Bakit mo ako pinapadaan sa ganitong klaseng pagsubok? Kasi wala yung manifestation ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Kasi nag-grieve, nag-withdraw ang presence, ang blessing ng Holy Spirit sa atin. Hindi magiging visible ang mga graces, bunga ng banal na Espiritu sa atin. In short, magiging mabigat ang buhay natin, mga Kristiyano. Magiging miserable ang buhay natin. Magiging useless tayo bilang mga Kristiyano. Ang isang magandang illustration nito, sa Mark chapter 14, verses 66 and following, ito ang tagpo kung saan si Pedro ay 3 beses na ikinaila ang ating Panginoong Yesus. Kung i-analyze natin ang naging buhay ni Pedro, hindi ba si Pedro ang naging leader ng 12 apostles na pinili ng ating Panginoong Yesus? Si Pedro din ang nakatanggap ng mataas na commendation mula sa ating Panginoong Yesus dahil nagmula sa bibig ni Pedro na si Jesus ang anak ng Diyos, ang Mesaya na kanilang hinihintay. Si Pedro rin ay nakarinig at nasaksihan niya ang maraming pagtuturo at gawang milagro ng ating Panginoong Yesus. Alam niyo po ba, si Pedro rin ang matapang na nung arestuhin na ang ating Panginoong Yesus ng isang Roman soldier, agad-agad kinuha niya ang kanyang tabak at intention niya na patayin ang Roman soldier sa kanyang tapang. Hindi lang niya napuruan, ang tinamayan niya ay ang tenga ng Roman soldier. Ganito katapang si Pedro. At si Pedro din ang nagmayabang na nung nagbigay ng warning ang Panginoong Yesus, ang sabi ni Pedro, iiwan ka na ng lahat, tatalikuran ka na ng lahat, hindi ako, over my dead body. Kailangan mo na akong mamatay. Yan ang pinagmayabang ni Pedro. Pero sa tagpong ito, sa Mark chapter 14, verse 66, may alilang babae lang na nakapuna kay Pedro. Ang sabi ng alilang babae, kasama mo si Jesus.
Kaibigan ka niya. Alam niyo po ba, si J.C. Ryle lang nagbigay ng komento. Ang comment ng anilang babae, wala namang intention na saktan o i-accuse si Pedro. Simpleng comment lang. Nakasama ka ni Jesus. Kakilala mo si Jesus. At 3 beses na ikinaila ni Pedro, nakasama niya si Jesus. At sa panghuli, nagsinungaling at nagmura pa si Pedro. Hindi ko nakikilala ang taong ito na iyong sinasabi. Nasaan ang tapang ni Pedro? Nasaan ang pagmamayabang ni Pedro? Di ba bago ang tagpong ito, nagbigay ng warning ang Panginoong Yesus. Mag-pray kayo at magbantay kasi merong paparating na matinding temptation. Imbes na sila ay mag-pray, imbes na sila ay magbantay, anong ginawa nila? Natulog, tamad. At nagmayabang pa si Pedro. Hindi ko kailangan mag-pray. Hindi ko kailangan na magbantay. Kahit iwan ka ng lahat, hindi kita iiwan, Panginoon, over my dead body. Puno siya ng kanyang sarili. Puno siya ng kanyang pride. Kaya naman, nag-grieve ang Holy Spirit, inalis o withdraw ng Holy Spirit ang kanyang powerful presence kay Pedro. Na kahit ang simpleng comment lang ng isang babaeng alila na wala namang intensyon na saktan si Pedro, ikinaila niya ng 3 beses ang Panginoong Yesus na kanyang minamahal. Nakikita po ba natin kung gaano tayo kahina kapag nag-withdraw ang Holy Spirit sa atin? Kapag inalis niya ang kanyang presensya, ang loving presence sa atin. Hindi natin namamalayan na ang power natin sa paglilingkod, ang desire natin na sundin ang kalooban ng Panginoon, ang peace of mind, ang stability, ang perseverance, ang joy, ang satisfaction, lahat ng yan ay galing sa Holy Spirit. Na kapag nagpatuloy tayo sa kasalanan, mag-grieve ang Holy Spirit at i-withdraw niya ang kanyang loving presence at magiging useless tayo. Kahit ang simpleng temptation ngayon, mahuhulog tayo at hindi natin kayang labanan dahil nag-withdraw na ang presence ng Holy Spirit sa atin. Ngayon natin maunawaan ang utos ni Apostol Pablo. Huwag niyong i-grieve. Huwag niyong pigatin ang banal na Espiritu ng Diyos. Dahil tayo ang masasaktan. Kailangan nating maging regular sa ating daily devotion. I-examine natin ang ating sarili sa mga kasalanan na nagpapatuloy sa ating puso na nagdudulot ng pighati sa Holy Spirit. Kapag mag-umpisa nating i-examine ang ating sarili, marami tayong makikitang kasalanan. Sigurado yan. Marami. Ngayon, kailangan tayong mag-ingat. Napakadali na ang ating conscience, i-convict tayo sa lahat ng mga kasalanan na nakikita natin at dumating tayo sa point na dahil sa sobrang kasalanan na nakikita natin at conviction ng ating conscience, mapaparalyze tayo at hindi natin makita ano ba ang kasalanan na nagdudulot ng pighati sa Holy Spirit. Ganito po ang simpleng rule. Sa mga kasalanan na nakikita nating masama na ginagawa natin, sa mga kasalanan na talagang willing nating talikuran, sa mga kasalanan na kino-confess natin sa Panginoon araw-araw at nilalabanan natin, alam niyo po ba, malamang sa malamang, hindi yan ang mga kasalanan na nagdudulot ng pighati sa Holy Spirit. Dahil yun lamang nakikita nating masama ang kasalanan, yun ay ministry ng Holy Spirit sa atin na kino-convict niya tayo sa ating mga kasalanan. Most probably, ganito. Ang mga kasalanan na dinedepensahan natin. Yung sinasabi natin, maliit lang yan. Yung mga kasalanan na kapag nagpipray tayo, nagko-confess tayo sa Panginoon at bigla-bigla ang Holy Spirit, ipakita niya sa ating mind, pero hindi natin kayang i-confess sa Panginoon.
Yung kasalanan na dahil gustong-gusto natin, tinatago natin, ang ibig sabihin, ang kasalanan ito, masyadong matindi na ang hawak sa ating puso na dumating sa point na inalis ng Holy Spirit ang kanyang presensya. Ibig sabihin, ito ang kasalanan na nagdudulot ng pighati sa banal na espiritu. So ano ang kailangan kong gawin? Kailangan nating pagsikapan ngayon at dito pumapasok ang self-examination. Kapag sa ating daily devotion, naharap tayo sa salita ng Panginoon, kailangan kung ano yung kasalanan na nagdudulot ng pighati sa Holy Spirit, pag-aralan natin. Ang problema natin, hindi natin nakikita ang kasalanan na masama. So kailangan nating makita ang kasalanan kung gaano ito kasama, na kailangan mamatay ang Panginoong Yesus sa krus para bayaran lang ang penalty ng aking kasalanan na ito. Kailangan nating makita na ang kasalanan na ito ang nagdudulot ng pighati sa banal na espiritu na nasa sa atin. Kailangan nating makita kung gaano kasama ang kasalanan. Dumating tayo sa punto na iiyak natin sa Panginoon, hihingi natin ng tawad dahil nakikita natin na ito ay offense laban sa pag-ibig ng Panginoong Yesus. Kapag dumating tayo sa ganung punto, mararanasan natin ang forgiveness ng Diyos. At kapag naranasan natin ang forgiveness, babalik ang loving presence ng Holy Spirit. Babalik ang power. Babalik ang joy, ang strength. Inaalis ng Holy Spirit ang kanyang gracious influence sa atin upang turuan tayo ng lesson. Kahit ang pag-withdraw ng influence ng Holy Spirit sa atin ay mercy para sa atin, na hindi natin pwedeng i-take for granted ang kasalanan, ang lakad natin. Na okay lang ang gumawa ng kasalanan kasi pinatawad na ng Diyos ang lahat ng aking mga kasalanan. Hindi pwede. Masasaktan tayo. Na i-take for granted natin ang ating devotion araw-araw at walang epektong masama sa atin, hindi pwede. Masasaktan tayo. Magiging useless tayo. At may expose tayo. At ang masusunod ngayon sa ating buhay ay ang dikta ng laman sa ating puso. At naka-expose tayo kay Satan na anytime. Pwede nga tayong sirain. At hindi lang tayo. Kahit yung mga tao na nasa paligid natin, sisirain niya sa pamamagitan natin. Gusto tayong turuan ng lesson para hindi natin i-take for granted ang Panginoon sa ating buhay. This time, kapag naranasan natin ang pagpapala ng Panginoon, ang kanyang presensya, i-withdraw niya, naging miserable at ibalik ng Panginoon ang kanyang loving presence sa atin, seryosohin na natin ngayon ang relationship natin sa Panginoon. Na ang pagsiseryoso natin ngayon sa ating daily devotion at obedience, para bang nakadepende ang buhay, ang hininga natin sa ating daily devotion. Makikita mo yan sa isang Kristiyano na sineseryoso niya ang kanyang daily devotion sa word and prayer. Alisin mo na ang lahat sa kanya. Huwag lang ang kanyang meditation, huwag lang ang kanyang prayer life. Bakit? Kasi ito ang nagbibigay ng malalim na satisfaction, ng joy sa kanya. Na alam niya kapag pinabayaan niya ang kanyang daily devotion, i-withdraw ng Holy Spirit ang kanyang loving presence at magiging miserable ang kanyang buhay. Kaya pinaka-iingatan niya ang time niya sa word and prayer. Hindi lang sa time sa word and prayer, kundi ang obedience natin. Kahit yung mga maliliit na kautusan ng Diyos, siniseryoso natin. Kahit ang mga dumadaan sa ating isip, mga lumalabas sa ating bibig, lahat ng ginagawa natin, ini-examine natin, nagkasala ba tayo? Mali ba ang ating ginawa? Hindi dahil gusto nating bilhin ang pabor ng Diyos, kundi dahil ayaw nating mag-grieve ang Holy Spirit. Dahil alam natin, kapag nag-withdraw ang presensya ng Holy Spirit, magiging miserable ang buhay natin. Mawawala ang lahat ng enjoyment
natin. Ang power natin. Ito ang sinasabi ni Apostol Pablo, ang main source ng ating power. Ang pinakamataas na motibo na dapat meron tayo. Huwag nating i-grieve ang Holy Spirit. Sumusunod tayo sa kautusan, sa mga utos ni Apostol Pablo, hindi dahil ito ang makabubuti para sa atin. Kasama ito. Pero primarily, para i-please ang Holy Spirit. Umiiwas tayo sa kasalanan, hindi dahil ito ang makakasama sa atin, kasama ito. Pero primarily, dahil ayaw nating mag-grieve ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit na ang ministry niya ay i-apply ang gospel sa ating buhay. At kung ikaw ay isang hindi mananampalataya, ang panawagan sa iyo ay manampalataya ka kay Jesus para sa iyong kaligtasan. The moment na tunay kang magsisi ng iyong kasalanan at magdepende lang kay Jesus para sa iyong kaligtasan, sinasabi ng Bible, magdudwell, mananahan sa iyo ang banal na Espiritu. At ang katunayan na kumikilos ang Holy Spirit sa iyo ay nakikita mo ang iyong sarili na masama. Nakikita mo at nagiging malinaw ngayon na hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. Papunta ka sa impyerno at ang tanging pag-asa mo ay si Jesus na naranasan niya ang impyerno sa krus upang kung ikaw ay manampalataya sa Kanya, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. At mananahan sa iyo ang banal na Espiritu at mag-umpisa mong maranasan ang Kanyang ministry. At magiging applicable ngayon ang utos ni Apostol Pablo, huwag mong i-grieve ang Holy Spirit. Tayo po ay manalangin. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa iyong mga salita na nag-enlighten sa aming mga puso. Napakahina po namin, Panginoon. At hindi man namin nare-realize na sa maraming nagagawa namin, Panginoon, na mabuti para sa iyong iglesia, para sa ibang tao, ang joy, ang peace of mind, ang assurance namin, Panginoon, na kami mga anak mo at mahal mo kami. Galing pala sa ministry ng iyong Holy Spirit na nasa sa amin. Pero tinitake for granted namin, Panginoon. Kaya nagpapabaya kami sa aming relationship sa iyo. Nagpapabaya kami, Panginoon, sa aming pagsunod. Minamaliit namin ang mga kasalanan, Panginoon, na aming ginagawa. Pero sa iyong mercy, tinuturuan mo kami ng lesson, Panginoon, na hindi kami pwedeng gumawa ng kasalanan na hindi kami nasasaktan, na hindi nagiging miserable ang aming buhay. Kaya naman, ang purpose mo ay hindi para sirain kami, kundi para ilapit mo kami ng tunay sa iyo at i-value namin ang aming relationship sa iyo na higit pa sa aming mga buhay, higit pa sa anumang mga bagay sa mundong ito. Dahil ikaw lamang, Panginoon, ang tunay na kailangan namin. Ikaw lamang, Panginoon, ang tunay na nagbibigay ng kaaliwan, ng purpose, ng joy, ng peace, ng satisfaction sa aming kaluluwa. Panginoon, alisin mo na ang lahat, Panginoon. Wag lamang ikaw. Wag lamang ang iyong Holy Spirit, Panginoon. Dalhin mo kami, Panginoon, sa ganitong estado ng pananampalataya. At ito ang gustong gawin ng iyong Holy Spirit na nasa saan? Sa aming mga sarili, Panginoon, hindi namin kaya. Hindi namin kaya. I-glorify mo, Panginoon, ang ministry ng Holy Spirit sa aming mga buhay, sa buhay ng iglesia ito. Lahat para lamang sa glory ng iyong pangalan. Amen. Awitin po natin ang ating